Iba talaga yung vibes kapag single detached yung bahay. Imagine 139 square meters na floor area, parang feeling ko nasa 200 na. Pakapares ko talaga ng mga bahay na to. Dahil Italian-inspired, syempre hindi mawawala yung pergola natin. Siguro, pakita natin doon. Ayan. Oops. Good day, Project Tour. So, another foreclosed property na naman na refurbished unit or renovated unit. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa mga foreclosed property, no? But isa lang yung masasabi ko na reason kasi bakit. Parang dito ko nakita yung advantage ng foreclosed property compared dun sa mga houses na binibenta in the market nowadays, no? And yung advantage kasi is malaki yung magiging save natin pagdating sa investment natin sa magiging bahay natin. Kaya, pangatlo sa foreclosed property na ipipicture natin, meet Chantal. Okay? 5 bedrooms din, 3 toilet and bathroom including the maid's room, meron po siya, no? And isa sa nagustuhan ko dito, yung lot area. So, bakit lot area, guys? Sa mga foreclosed. Kasi sa tatlong foreclosed property na refurbished unit na na-feature natin, actually, pangatlo po ito si Chantal, no? Their lots, it ranging around 200 square meter or more. And Chantal has 210 square meter for its lot area and 139 square meters pagdating sa kanyang floor area. And masasabi ko na parang kinompress na Giselle. So Giselle means yun po yung unang foreclosed property na na-feature natin. So halos magkaparehas lang po sila ng layout and pinaliit lang po siya ng a little bit lang, konti lang. Kaya compress Giselle po si Chantal. Kaya ano pang hinihintay natin? Siyempre, excited na ako na ma-feature si Chantal Model Unit. Okay? And by the way, Chantal, it's a single detached home also. Okay? Kasama po nung dalawa na na-feature natin na si Dana at the same time si Giselle Model, no? So nasa isang subdivision lang po sila. And napakaganda po ng location kasi malapit po silang pareho sa gate. Kaya tatlo lang po ito na ibinebenta natin sa ngayon. So, syempre, first come, first serve na lang. Okay? And yung signature, pinaka-trademark, dahil Italian-inspired, syempre, hindi mawawala yung pergola natin. Or yung concrete reinforcement trellis natin pagdating sa magiging carport ninyo. Of course. And pagdating sa carport niya, mas malalim yung depth. Okay? Or mahaba yung depth niya compare natin kay Dana, yung pangalawang finisher natin. And you can actually extend your carport up to here para makapag-store po kayo ng dalawa na pick-up truck or dalawang van. Pwede pa actually dalawang sasakyan or tatlong sedan type, kakasya po dito. Okay? And yung width naman niya, actually malawak siya. Siguro mga nasa around 3.5 to 3.8 meters po ito, yung width ng carport natin. So you can actually park a single car here while parking your favorite bike or motorcycle in this area. Okay? And syempre, ikutin natin. Iba talaga yung vibes kapag single detached yung bahay. Lalo na yung airflow, masasabi ko na very well ventilated yung bahay natin kapag mga ganitong klaseng design. Okay? And in this area, this will be your service area or laundry area, including your secondary kitchen. Okay? So, again, dirty kitchen. Masasabi ko na a little bit dirty kitchen. Okay? Konting linis lang, secondary kitchen na natin. Okay? So far dun sa mga mess, no? Kasi dahil nga foreclosed property ito, so since na-renovated na ito,
yung proper maintenance lang natin pagdating sa ganitong klaseng bahay. And once you own it, of course, syempre, malinis na to, for sure. Tabi-tabi po. Ayan na naman, nakita ko na naman yung pergola dito sa may lanay area natin. So lanay, yung extension nung pinaka-dining area natin. And meron pa tayong space dito na pwede nyo ring gawing parking sa mga bikes. So guys, actually nahiligan ko kasi yung mga bikes ngayon kaya lagi ko silang binabanggit. Parang sabi ko, this house actually meet my expectation pagdating dun sa spacing, in terms of spacing ng bahay. Kasi aside dun sa may papark mo na or may store mo na yung mga sasakyan mo, and meron ka pang space for your motorcycle or big bikes. Okay? Meron na siyang gate, and syempre, no, yung kapitbahay natin, dahil syempre hindi na-maintain ito. So nakakatuwa naman kasi nagtanim po sila ng papaya. And pagdating nung time, meron na po silang i-harvest. Okay? Okay lang yan. Pero once you have this, syempre, tatanggalin na natin yan. Di ba? Okay. Tingnan ninyo yung design. So, inspired by Italian design. Okay? Mahilig sa papaya talaga yung kapitbahay natin kasi papaya na naman dito. Hindi ko alam kung tinanim ba ito or kumakain sila ng papaya, then tinapon na lang dito, then tumubo. And through time, syempre, mamumunga din yan. Sila din na may mag-harvest. Okay? Okay. So, wait. Wag muna tayo dito pumasok. Doon tayo sa kabila. Okay, guys. So, naikutan na natin yung bahay. Na-present ko na sa inyo yung pinaka-carport natin. At the same time, yung signature ng subdivision na to pagdating dun sa mga carport natin. Okay? And this time, yung fasad ng bahay natin. Siguro, pagkita natin doon. Ayan. Oops. Sama mo yan. Okay. Okay ka lang. Okay, guys. Siyempre, look at this. Yung fasad natin. Italian na Italian po yung design. Okay? And very spacious. So, actually, patwalk na po ito, no? Patwalk na. So, if you're going to put a fence, dito pa yan. And meron pa tayong space for your garden or kung ano po yung maisipan natin na gawin dito sa pinakapasad ng bahay natin. Okay? And in this area, dito tayo galing kanina, dun sa mga papaya. Ayan, yung mga papaya natin. Papaya there, papaya here. And this one also ay papaya. Okay? And siyempre, excited na ako na pumasok para mas ma-appreciate ninyo yung sinasabi ko na kinompress na Giselle. Okay? Okay guys, upon entering inside the Chantal model, which is refurbished or foreclosed na ni-refurbish or ni-renovate. Okay? Napaka-spacious niya. Dun sa 139 square meters na floor area, I did not expect na ganito ka-spacious yung pinaka-first level ng bahay. Imagine. And isa sa nagustuhan ko dito, guys, look at the sliding window. Once na nakaganyan, nakasara, and then for you to open this, and it goes like this. Okay? Just press. Napakasimple. Parang gusto ko yung ganitong design ng bintana. Tingnan niyo. Dalawa yung bintana natin dito sa wall na to. Tapos dito sa area na to, may bintana na naman. Okay? Another bintana. So kaya yung airflow or yung ventilation ng bahay natin, masasabi natin na napaka-presko kahit hindi kayo maglagay ng air conditioning system dito sa first level natin. And yung space, well, okay na rin. Mamimit na yung expectation ko sa ganito klaseng bahay. Okay? 139
39 square meters na floor area na merong 5 bedrooms, including the guest room. Or again and again, kung meron kayong mga elders, yung mga parents natin, pwedeng ito na yung magiging kwarto nila. In this kind of room, considering its size, no, masasabi ko na spacious na rin, and nakapaglagay pa sila ng 3 bintana. So meron kayong bintana here, another bintana here, and there. Yan. So kaya maganda talaga yung airflow ng bahay na to. Natural light, di kami gumagamit ng backup light, no, sa mga camera na ginagamit natin. Kaya masasabi kong napakaliwanag talaga. Okay? Lalo na itong area na to, ito yung nagustuhan ko na pinaka-dining area na ninyo. Pakaluwang. And dito na yung lanay natin. Okay? So tara, labas tayo. Lanay and the pergola. Okay? Pasok tayo. And parang feeling ko parang mas na-maximize yung space ni 139 square meters compare dun sa 202 square meters na foreclosed property din nung una na na-picture natin. Kasi yung kitchen niya, parang feeling ko mas maliwalas tingnan. Ayan, no? Tapos meron pa tayong napakaluwang na toilet and bathroom or bathroom dito sa baba. Okay? And in this area, maid's quarter. Ayan. Meron din silang bintana para hindi sila suffocated. Okay? And isa lang, yung wala dito na nakita ko dun sa 2 unit, wala siyang sariling toilet and bathroom. But okay lang yan. Kasi bakit? May privacy pa rin naman tayo. Kasi 2 pa yung toilet and bathroom or bathroom natin sa 2nd level. Kaya ito, magiging common. So pwede sa guest room, pwede sa mga visitors natin, pwede sa mga elders natin, and sa mga mates natin, of course. Okay? In this kitchen, ito na yung inikutan natin kanina. So napaka-spacious, oh. Diba? Dami pwedeng gawin dito sa bahay na to. Okay? And don't skip. Huwag ka muna mag-scroll up. Kasi bakit? Ipapakita ko sa inyo yung 2nd level kung nasaan yung mga rooms natin. Okay? Yung design ng hagdan. Since na-foreclose naman ito, syempre, no, yung design natin is parang obsolete na siya. So, you can also replace this one into modern grills. Or kung gusto ninyong, sa nakikita ko ngayon, syempre, sa mga modern house, yung mga smart home, mga ano na yan, glass or mga tempered glass. In this area, meron din tayong space for your storage. Mga 500 liters capacity or more. Okay? Then, natural light dito sa may pinaka-stairs natin. So, yung hallway, pakita ko sa inyo. Ito na siguro yung bathroom. Tama. Common toilet and bathroom. Spacious. Okay? Of course, dahil single detached, meron na naman tayong ventilation and natural light. Okay? You can do like this while habang nagkikipag-battle tayo kasi maliwanag din and presko habang nagsa-cellphone. Yan na naman yung gusto ngayon, di ba? Okay? And bedroom number 1. Ayan, 3 yung bintana natin. It's a wide 2 windows for the bedroom number 1. So meron tayong proper ventilation. And siya nga pala,
our neighbor community dito sa area na yan. Since na perimeter fence itong bahay na to. So kaya, yun yung magiging ambience. Okay? Sa likod ng bahay natin. Okay? Gusto ko talaga itong mga bintana na to. Kasi hindi mo, no need to lock. Kapag sinara mo, hindi mo na kailangan i-lock. Oh? Tingnan natin. Pag binuksan natin, goes like this. And yung kasing iba, kapag sinarado natin, meron ka pang itataas or pipihitin. Pero ito, automatically, nakalock na siya. Okay? Oh, di ba? Gusto ko to sa bahay ko. Sino man yung gumawa nito, magparamdam ka. Magpapagawa din ako nito. Okay? And in this area, oh, bedroom number 2. Dalawa din yung bintana. May space pa tayo dito. So, pwede nyo pang i-utilize yung space na yan. Pakapares ko talaga ng mga bahay na to. Imagine, 113 square meters na floor area. Parang feeling ko nasa 200 na. Na-maximize talaga yung space. Okay? And last, but not the least, of course, wait lang. Yung natural light, and tingnan nyo yung view dito. So marami pa kayong pwedeng gawin. So pwede kayo maglagay ng chandelier dito sa area na to. Paggabi, yun yung pinaka-backup natin. Okay? So, kaya let's go! And welcome to the Masters B. Oh! Parang pagbukas ko, sumalubong yung hangin sa akin, ha? Bakit kaya? Okay, dahil sa mga bintana. Wide window over here and standard size window over here. And again, another window. Okay, para sa master's bedroom natin. And napansin ko rin kasi, meron din tayong dalawang maliit na bintana dito. Okay? Okay, guys. Look at this. So this will be your bedding area or pinaka-bed area natin. Kung saan nagre-relax na tayo. And in this area, yung walk-in closet provision. Okay? Di ba? Napakaluwang. Imagine kung natirahan man itong bahay na to before or yung design, kasi meron pa siyang siguro ganito lang talaga yung design. And syempre, the master's bathroom. Another window here. Yan. Okay? Puro bintana itong bahay na to kaya napakaliwanag at napakaganda ng airflow. And dito na yung pinaka-powder area natin. And aside from that, meron pa tayong balcony or veranda. Oh. Yung tipong pagising mo ng umaga, tingin-tingin ka lang sa mga kapitbahay mo. Okay? Yan ang maganda dito, no? Tanaw mo yung pinaka-clubhouse. Ayun, no? Sa area na yun. Yung clubhouse mismo ng village na to. Dito rin, space pa tayo dito. Kaya pala maganda yung ano. Okay, guys. Now, I understand. Kasi kaya maganda yung airflow ng bahay na to kasi open yan, no? Kalsada pala yan, no? Dito sa area na yan. Tapos as in, dito rin. Katabi kasi natin is bungalow. So kaya parang ito yung bahay na mataas in this area. Okay din, maluwang din yung veranda. Can actually extend this. Kung gusto niyo magpa-improve in the future, kung gusto niyo palakihan, lalo na kung mahilig kayong mag-party sa bahay ninyo, kasama yung family and yung mga kids natin, of course. Pero itong mga grills, mga railings natin, okay na rin yung design.
di ko na masasabing, kahit na sabihin mong, since na lumang design na to, pero sumasabay pa rin naman sila dun sa mga modern sa ngayon. Kasi sa concept naman ng bahay na to is Italian, kaya talagang expect natin na ganito yung mga makikita natin na mga design ng magiging bahay ninyo. Kaya okay lang yan. So that's all for the Chantal model unit na foreclosed and refurbished unit. Okay, price po natin para sa ganitong klaseng bahay. Once again, Chantal has a 210 square meters for its lot area and 139 square meters for its floor area. Meron po tayong 5 bedrooms, 3 toilet and bathroom, 2-story na single detached home. Okay? So price po natin in cash, 8.3 million pesos. And ang good news, kung ayaw naman ninyong maglabas or mag-cash ng ganong kalaking amount, you can actually own it through bank financing. Kaya kung interested ka, message mo lang po yung Project Tour channel or nandyan po yung contact number namin, GoChat, WhatsApp, and Viber, including our email address na nandyan po sa description section and naka-flash po dun sa screen. And once again, kung bago ka sa channel na to, don't forget to hit the subscribe button. Kindly click the notification bell para always updated ka sa mga ganitong klaseng property tour video. Your one and only Chris of Project Tour from the Fords Realty Corporation. To God be the glory.